Mga baby boomer, Generation X at millennial dyan, kailan kayo nakabili ng bahay, lupa at sasakyan? Si Alexis, 17 anyos pa lang ngayon, pero meron nang naipundar na bahay, lupa, sasakyan at may negosyo pang restaurant. Sino mag-aakala na dating tauhan lang ng restaurant ngayon may-ari na ng restaurant? Ano bang pwede nating matutunan sa mga dumaraming Gen Z ngayon na sa murang edad pa lang yumayaman? Grabe! Unang nakilala si Alexis sa pagre-review ng mga pagkain. Ayan, sir, ito naman ang titikman natin, mga kapudit. Hanggang gumawa siya ng content sa kung ano-anong life hacks. Ayun! Na-detect na nga! Ang galing, oh! So, try na natin itong gamit na to. Kalaunan, ginaya ang mga food experiment na napapanood niya sa TikTok at iba pang mga pakulo. Habang ginagawa ko nga itong ice cream roll, talagang amoy na amoy mo nga yung mangga. Talaga sobrang nakakataka. Pero ang pinaka-kinaaaliwan ng kanyang followers, ang kanyang pag-games. Kung saan ang mga kasali, mga kapitbahay niya mismo. Kung tutok ka online, malamang kilala mo rin siya bilang si Alexis Vines. Pag-vlog po talaga passion ko na siya. Talagang bata pa lang po ako, binidyohan ko po yung sarili ko tapos in-upload ko po sa social media. Ito na ang anis review, mga kapudin. 1, 2, 3... Ang sarap ng mga kapudin, naglalaban yung alat, pati yung tamis. Parehong OFW ang mga magulang ni Alexis na kalaunan naghiwalay. Ang kanyang ina, nagnegosyo ng mga damit pero nalugi ito. Dumating pangaraw sa puntong nagkabaon-baon sila sa utang. May naniningil sa akin. Sobrang ambaba ng ano ko. Kasi pag hawak ko ng barya, umiiyak talaga ako na binabayad. Sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Dahil sa hirap ng buhay, may pagkakataong dumidilihensya na lang sila ng maiuulam. Noodles tuyo, paulit-ulit. Pag meron ng dispatch siya yung kapitbahay, kung pwede pang initin, kung pwede pang lutuin, pwede pang kainin, gagawa po namin. At dahil madalas daw noong hindi matikman ang mga gusto niyang pagkain dahil sa kahirapan, ito ang naisipan ni Alexis na i-content. And then, tinry ko po siyang lagyan po ng chocolate, tapos patigasin po sa ref. Wow, ito na siya, mga kapudin. Umabot po siya ng mga 15 to 16 million. Yung 200,000 po na una ko pong kinita sa pagbablog, binayad po namin sa utang. Sobrang saya ko po kasi hindi ko po akala sa edad ko po na to, nakapoprovide ko na po yung mga kailangan ng family ko. Hanggang kinarir niya na ito ang kanyang mga video. Siya rin mismo ang nag-e-edit. Tara na, mag-start na tayo. Tutok man sa paggawa ng content, hindi naman daw niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Grade 11 na si Alexis sa strand ng ABM o Accountancy, Business and Management. Kailangan ko pong pagsabayin yung pagsushoot ng video, and at the same time pag-aaral. Kahit pa paano, sumasahod na rin po ako ng 5 to 6 digit at talaga nabibili ko na po yung mga wants po or gusto po ng family ko or yung mga dating hindi namin kayang bilhin. Nabibili na po namin. Nakakain na po kami ng 3 beses sa isang araw. Hanggang si Alexis, nakabili na nga ng bahay, lupa at mga sasakyan. Ang isa nga niyang sasakyan, pinalagyan pa niya ng kanyang mukha. Tapos pinipicturan, yung pag nakaparada yung sasakyan. Ganun po, yun lang. Kunyari, nagdadrive-drive po ako. Uy, kaputi! Ay, may pampunti pala ako sa'yo. Teka lang. Saan? Mabul pa sa... Ano yun? Sir, ito, mag-sumit try. Sampalo? Sarap yan, oo. Ang kanyang kita, ipinang negosyo rin niya. Sa ngayon, meron na siyang 2 coffee shop. At kung noon, nanghihingi lang sila ng tira-tirang ulam sa kanilang mga kapitbahay, ngayon, meron na siyang sariling restaurant. And dito sa aming restaurant na isa sa mga katas ng aking kinikita sa pagbablog. Dream ng nanay ko po kasi nagtitinda nga po siya ng merienda dati. Hindi namin talaga inisip na siya yung youngest, siya yung mag-aangat sa pamilya. Walang hanggang pasasalamat. Binago niya talaga yung buhay namin. Parang dati lang talagang nag-aabang lang kami ng mga biyaya ng kapitbahay. Pero ngayon,
kami na nagsiserve ng pagkain para dito sa mga customer. Ang nag-inspire po kasi talaga sa akin na magtayo po na maraming business. Ito pong pagbablog, hindi po talaga siya panghabang buhay. Kaya po, habang nandito nga pa po ako sa peak, talagang hanggat kaya po namin, nagtayo po kami ng mga pwede pa namin pagkakitaan. Ang social media sa paglipas ng mga taon, hindi na lang paraan upang kumonek sa mga kaibigan, basa ng balita o libangan. Nag-evolve na rin ito bilang e-commerce platform. Ang 24 anyos na si James Afante, 50 pieces po nabili mo, 15 nakapin pa sa harap. ginamit ang pagiging maboka para makapag-live sell ng mga produkto sa TikTok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I have this friend, sabi niya, James, alam mo na ba tong TikTok shop? Nag-post ako muna bago ako nag-live. Nananawagan ako sa lahat ng mga naghahanap guys ng mga brand na bagsak presyo guys. This 12/12, sakto pang regalo sa inyo guys. Meron tayong up to 50% off. And nag-viral yon. And then pagbukas ko ng live ko, naalala ko, umaabot agad ako sa 25,000 viewers at a time. Nariyang lagyan niya ng pagti-TikTok live ng kung ano-anong gimmick, nagpa-raffle at namigay ng libreng cellphone. At sa loob lang daw ng ilang oras, ang gross sales ni James umabot ng 21 million pesos. Mantakin nyo yun? 4,000 pieces sold na po tayo. Grabe. 2% ng halagang yon ang kanyang komisyon. 210,000 pesos. Not bad para sa ilang oras lang ng pagtatrabaho. Ang tinatamasang biyaya ngayon ni James, malayong-malayo raw sa kanyang kinalakan. Ganito po kahirap kumita ng pera guys. Go, go, go! Laki siya sa hirap. Katunayan, ni hindi nga raw siya noon mabilhan ng kanyang mga magulang ng sapatos pang-eskwela. 2009, yung gumaganap na father ko, he died. Pag ikaw yung next na lalaki sa pamilya, sa magkakapatid, ikaw na yung next na magiging padre de pamilya. Kaya pinasok na ni James ang kung ano-anong racket at lumagari rin ng pag-shoe-shine. So sabi ko sa sarili ko, maglinis na lang ako ng sapatos para at least mahawakan ko yung, o makita ko sa harapan ko yung sapatos na gusto ko talaga na mabili. Pero sa lahat ng kanyang side jobs, sa pag-host ng TikTok live siya swinerte. Kung ikaw ay ready na, comment number 11, go! Continuously kumikita ako ng 6 digits. Sabi ko, this is a career. Dito naman tayo sa guys, ang pagdasalo mo. So yun na guys. Maliban sa pagla-live sell, gumagawa rin siya ng video content. Nariyang mag-challenge sa nakakasalubong niya sa daan kapalit ng gadgets. Pag di ka gumalaw, may bagong tablet ka. Oy, congratulations! Panalo ka! Ang dati walang masuot na sapatos, meron ng mahigit 60 pares. So ito yung isa sa mga pangarap ko guys, ang kulit kasi natatawa ako. Naging padera talaga siya. In fact, mas matangkad pa siya sa akin. Nakakain ako sa gusto kong kainin. May sariling car din ako. Nakabili din ako ng sarili kong bahay. Yun, yung kapatid ko, napapaaral ko sila. Very fulfilling sa akin yun kasi hindi ko talaga nagagawa yun dati. Pagpindot mo ng buy, naging 24K na siya. Nakakaloka. Yung total stock ko po ng time na yun is 40 pieces. Sobrang bibilis talaga yung mga nakatutok talaga. Like, paunahan po kasi talaga siya. So, imagine that's 30,000 people na sabay-sabay po nag-check out ng mga 40 pieces na iPhone na yun. Wala kang nag-post na nakakuha ng iPhone 11. Makikita mo, error. Baka sila lang din nag-check out niyan. Actually, may record po kami niyan. Ito po, nandito po makikita ninyo yung order ID nila. Makikita po ninyo dito na nakaship na po talaga siya lahat. Kung magtataka yung tao, about 51.60 pesos. So, 6.6 pesos yung iPhone. Pero of course, there's a shipping fee of 45 pesos. So, depende rin sa location po yun. Awit and live. Pagsapit po namin ng 100 million likes noong time na yun, nagkaroon po ng bug, error, or technical difficulty si TikTok. Kaya po bigla po siya nag-end. Around after 5 minutes, nagre-live po ko. Kunwari, kumita ka ng 100%, di ba? So, you get the 50% and then use that for reinvestments for your business. Yung 30%, you go directly with the savings and then 20%, you make sure to use it for your own happiness. Pero, kailangan mo ng pera, emergency fund, para kapag nag-flunk yung business, at least buhay ka pa rin. Yun yung salbabida mo. Ito ang bulaklak ng ratatouille. Maging consistent ka po sa ginagawa mo. Dapat po
Sasabay ka po sa uso para makarelate po yung mga taong nanonood po sa inyo. Pag kumikita na po kayo, wag po kayo mag one day millionaire. How to make millions before you reach the age of 25. Para kina Alexis at James, simple lang. Ang tried and tested formula. Grabe mga kaputi, ano ko yung last ano? Kapal ng mukha. 50 pesos for the minimum 15 nakapin. Sipag, talino, at diskarte. Sa eskwelahan ng Talaingod sa Davao del Norte, bumaha ng luha dahil sa ibinigay na talumpati ng top 1 nilang estudyanteng si Jenny Lynn. Ang hamak na kamote, masarap gawing kamote cube o hindi kaya sahog sa ginataan. Napakasustansya. Pero ang iba nating mga kababayan, hindi ito ang kanilang merienda. Ito na ang kanilang pinakakanin at ulam na rin, ang tanging ipinanlalaman sa kanilang tiyan. At sa Davao del Norte, may isang bata na nagtitiis sa kamote ang kamakailan lang itinanghal sa kanilang eskwelahan bilang valedictorian. Isang malaking karangalan po ang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. At hindi napigilan ang pagbuhos ng luha nung inilahad niya ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Bulanghoy, saging, kamuti ang among isay. Ang among isay, apan sa pinabring nga pamaagi, uwi nga po ng among pangalan, ang tagpulang among isay. Ang dalagita sa video nakatira sa isang liblib na sitio sa kabundukan ng Talaingod, Davao del Norte. Mula Tagum City, bumiyahe ng 2 oras ang aming team patungong Barangay Santo Niño sa Talaingod. Pagdating doon, kalahating oras pang biyahe ang kailangan nilang bunuin, sakay naman ng habal-habal. Pero dahil sa tarik at lubak ng daan, nagdesisyon silang lakarin na lang ito. Makaya, sir? Makalipas ang mahigit 1 oras na lakaran, narating din nila ang sitio Nilayapan, ang tahanan ng tribo Ata Manobo. Ang ikinabubuhay nila rito, pagtatanim ng kamote, balanghoy, saging at abaka o hindi kaya paggapas ng damo. Sa kubong ito nakatira ang batch valedictorian ng kanilang klase. Ang nanguna sa 20 mga estudyanteng nagsipagtapos ng grade 6 sa Malapanit Primary School Nilayapan Extension. Ang 13 anyos na si Jenny Lynn. Ako ang lipa speech. Lipay ko, ma'am. May anak na graduate ko, grade 6. Tuwing may pasok, kalbaryo ang pinagdadaanan ni Jenny Lynn bago makarating ng eskwela. Okay, cholo karawat ay mawat purpes, ay dog pambayat bugas. Pero ang inagahan nila nung oras na yon, nilagang kamote. Kabugas ang duot gold. Usayra do bugas nay. Kaholo akag do bugas nay. Pakahantay. Pakigoya na nakig manusan. Ang iluto ni Jenny Lynn na kamote ang madalas niyang baon. Iputos na ko dahon sa saging. May kuryente naman sa kubo ni na Jenny Lynn, pero wala sila ni isang kasangkapan. Nagutang ko ina uniform sa mga plansa, warak plansa nay.
wala rin siyang sariling school bag. Gawas adet balay na andi ada classmate ko. Tao ko ka balon ko may papel na ballpen. Ayun ko kundi ayun ko kay ayun ka kay school ko sa papel ko may ballpen. Paborito na ako nga subject kay math solve. Magaling siyang magbasa, magaling din siya sa pagkikisalamuha. Siya lang yung talaga ang angat no sa mga kaklase niya. May mga panahon talaga na papasok yan, walang kain. Minsan tinatanong ko, kumakain ka na ba? Hindi lang umiimik, pero alam ko no as a guro na talagang wala talaga, nakakaawa. Kapag yung bata ay nasa harapan mo, gutom at saka wala po sa focus, mahirapan talaga sila sa lesson na yung tinuturo sa kanila. Paksa ng kanyang talumpati malapit sa kanyang sikmura. Bulang huy, saging, kamuting ang sa'yo. Si Jenny Lynn, kung hindi nag-aaral, nasa bukid. Tamang mamat ka pananom bango ha. Ang pangarap ng mag-asawa, mapagtapos ng pag-aaral ang 5 nilang mga anak. Ma'am, kana kung tinad pagkangangaya ma'am. Karabihan ni kahit na ma'am kahit kuha. Kana kagpaning kamutan na ma'am ka anak nin pakatapos. Gusto ko yung kunadag ko yung kaanak na kanamit ginika na nawara na nanay ma'am. Ikanda sa prutanay pag kaanak na nag-iskuya. So. Kaya malaking bagay sa kanila na ang panganay na si Sabeth na pagtapos nila ng kursong elementary education. Nalipay ko nga nakahuman ko. Tungod kay wala, kapila na ko nag-board exam, wala gyapon ko kapasar. Isa ba sa kamaguwang ate, murag sakit sa akong tungod kay wala pa pud kuy anang trabaho nga. Nahan itong eskwela kay aron makakita kog nindot nga trabaho. Matabangan na ako ang akong pamilya. Ganaon ko aron dili na sila maglisod. Ganahan ni mga trabaho kay doktor. Pero batid ni Jenny Lynn na bago maging abot kamay ang kanyang pangarap na maging doktor, marami pa siyang kakaining kamote. Karamihan kasi sa mga taga-sityo dahil sa hirap ng buhay ni hindi na nakakatungtong ng kolehiyo. Pag mag-high school na, wala pong assurance kung makakapagtapos sila po dahil sa distance ng eskwelahan doon. Kailangan pa po silang malakad ng mga 2 oras papunta sa isang school doon. Maliban kasi sa edukasyon, may iba pa silang mga pangangailangan na kailangang tugunan, katulad ng gutom. Sa sobrang hirap ng buhay dito sa sityo, ang turing nila sa bigas, ginto. Kanang bugas ma'am, sa amuan diri pinakalami na gyud ang bugas ma'am, bisag walay sudanay. May makapalit og bugas ana kung maka-deliver mo sa among abakang. May isa ring nakagawian sa tribo na konektado sa suliranin sa gutom sa sityo. Nakaugalian na raw kasi nila na sa edad na 14, dapat ang isang dalagita ipinagkakasundo na para ipakasal. Sa ganitong paraan, kakawala na sila sa poder ng kanilang mga magulang at hindi na sila kargo pang pakainin. It's an old tradition. Ang nakikita natin yung economic reason, and it becomes a vicious cycle dahil karamihan sa kanila hindi nakapag-aral. Ang amoang nasagubang karon na problema ma'am, pero meron gyud kaning amoang makaon. Pud nagbuhilo kay naigos adlaw. Nya kani pud amoang mga tinanom karon, wa pud nagbuhilo kay nakuan sa adlaw. Ang taya nila ng porsyento ng mga households na merong food insecurity ay 33.4%. So mga 1/3. Taliwas sa ating inaasahan siguro kasi ang mga pagkain ay naani sa mga rural areas, 29% ang rate of stunting ng mga bata versus only 23.3% sa mga urban areas. Patuloy po ang ating supplementary feeding program ngayon na kung saan yung mga identified na mga children ini-enroll po natin sa doon sa nasabing programa. Sa ngayon, meron tayong nutritional food packs na ibinibigay sa kanila, pero selected ang schools na binibigyan nito. Hindi nabibigyan lahat dahil nga sa kakulangan din siguro ng pondo. Samantala, ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Lynn nakarating sa kaalaman ng LGU ng Talaingod. Kaya para may alternatibong pagkakakitaan, hinandugan sila ng negosyong sari-sari store.
Binigyan din sila ng 3 sakong bigas. Nagpaabot din po kami sa kanila ng tulong pinansyal. Niregaluhan din namin si Jenilyn ng mga gamit sa eskwela para hindi na niya kailangan pang makigamit o makilagay sa bag ng kanyang kaklase sa susunod na pasukan. Salamat dyan kay anak ko'y bag, anak ko'y gamit pang high school. Hindi na rin po problemahin ni Jenilyn na makatapos ng pag-aaral dahil binigyan na siya ng kanilang LGU ng scholarship. Ibibigay po natin sa kanya ang full scholarship grant po sa kolehiyo. Ito ko kayo po na kaso na sila ako sunod tamaki. Nalipay ko, ma'am. Salamat, ma'am, kadili na maglisod si papa ug mama. Bulang huy, saging. Kamutin ang sa'yo. Hindi nga nangamote si Jenilyn kahit pa madalas kamote ang kanyang kinakain. Pero hindi ibig sabihing tatanggapin na lang natin ang ganitong sitwasyon sa kanilang pamayanan kung saan maraming nagugutom. Ang kalisod sa amang pagpuyo o pagpangita sa adlaw-adlaw ako po. Ang nahimong rason kung ano ako nagpadayon sa pagtuon. Kadili-lalim nga budak ko nga walay kahibalo. Sana bago po natin sayangin kahit pa isang butil lang ng bigas, maisip natin ang mga tulad nila. At atin din po sanang tandaan, sana gayon din ang mga may kapangyarihan para baguhin ang ganitong nakagisnan ng mga magulang ni Jenilyn at ng kanyang mga kahenerasyon. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugma. Sa ginanap na moving up ceremony sa isang junior high school sa Kalubian sa Leyte, agaw pansin ang isang completer o isa sa mga nagtapos. Tila naligaw raw kasi ito ng pinuntahang graduation. Ang kanya kasing height, halos 4 feet lang. Kalimitang singtaas ng mga tiga-elementary. Siguro mga grade 6 or 5. Mukha siyang bata. Dahil maliit kumpara sa lahat, stand out siya. Idagdag pa na ang kanyang face card o mukha, sing-amo ng anghel, katulad ng kanyang pangalan. Siya si Angel. Ang liit ko po daw parang pang 6 years old. Yung mukha ko daw po parang mukhang bibi. Yung boses ko po ay parang bata. Kung mapalit ako mga badog, pipili ko ang mga pambata. May kurba na rin ang kanyang katawan. Ang madalas niyang isuot, mga damit na fit. Bakit ganun yung damit? Hindi appropriate sa bata. Dalaga kung pumustura. Mahilig din siyang maglagay ng make-up. Sa Facebook po, yung nababasa ko, bakit po daw ako nagliliptin kahit bata pa daw po ako. Pero bago raw siya pagtaasan ng kilay, si Angel hindi na raw talaga baby. Dahil ang totoo niyan, 17 anyos na siya. Dalaga na. Incoming senior high o grade 11 na sa susunod na pasukan dito sa Kalubian National High School. At kakagraduate lang with honors. Dahil kapos sa height. Kailangan ko po matungtong halingkuranan. Para maabot ko po mga kutsara at plato sa tinidor. Hindi rin naaabutan ako mga gusto kwaon. Natatakot din po ako magtaas ng kamay pag mag-answer po ako ng blackboard kasi hindi ko po maabot. Gayunman, meron din naman daw siyang perks o kalamangan sa iba. An advantagehan akong kamubo, ang pag-discounthan pamasahe tapos nauuna ako ang pila. Bunso ng pamilya si Angel. Sa 7 magkakapatid, siya lang ang may ganitong kondisyon. Maselan daw siya noong ipinagbuntis ng kanyang inang si Nelsa. Waray na akong magdahom, sir, nga mga anak ko kay Angel, kaya na akong edad. Kay pagpanganak na akong iya, 45 na akong edad, magminupusal, baby.
Tikangan kito palaglag, magtutulo ka bulan. Hangtod naglima. Pag abothan 5, naluoy man ako. Amo to nga gipadayon kung wala itong pagburo na akong sir. Sa kabila nito, malusog daw itong ipinagdalang tao ni Nelsa. Dako ang bata, tiyanakon. Akong gulitugin kuan nga, ampo ang Ginoo nga, normal na akong pagpanganak, kawala kami kwarta. At normal itong isinilang. Pinangalanan nga nilang Angel sa paniwalang hulog ito ng langit. Pinanganak ko hiya 9 pounds. Hiya ang pinakabugat, pagkuan na akon. Pero habang lumalaki si Angel, marami raw silang napansin. Dugay siya makalakaw. Isa rin doktor nga, mahina ko no, ang mga bukog ko no, ni Angel. At nung nag-10 taong gulang na si Angel, napansin daw niyang parang tuluyan ang huminto ang kanyang paglaki. Napapansin din yung mga kaedad ko, ang lalaki nila, tas ako, ang liit pa rin. Tas napapansin ko din yung mga pinsan ko na abot yung height ko po. Ang sabi po ng doktor, bilhan po daw ako ng vitamin. Araw-araw ko naman po yung iniinom yung vitamins po, pero walang nangyari. Ang liit ko pa rin. Hatanan na akong anak, ito na among pinalangga. Kami nga mag-asawa. Alagang-alaga, sir. Gayunman, sa labas ng kanilang tahanan, madalas naman daw manliit si Angel. Niloloko ako minsan na parang elementary po yung height ko. Sinabi ko po kay mama nga, Ma'am, maundang nila ko pag-eskwela kay naadlok ako kay bangin, bulihon ako nira. Awa akong sisigan, sir, nga ay lakagolday. Sinako pa nga bulihon ka kay total, Ginoo ito nagbutay mo. Kuan ka man, bisan ka gamay, at least may ipagmalaki mo kay gwapa ka. Marami po akong kaibigan, minsan yung iba iniiwasan po ako. Kaya ang naging best friend daw ni Angel, TikTok. Talent ko po ay sumasayaw. Pero maging dito, nararamdaman daw niyang siya'y iba. 2 beses na raw kasing naban ang kanyang account. Kasi akala nila bata ako. Bakit daw po ako sumusuot ng pandalaga, ng damit at parang 60 po daw ako. Pag nagtitiktok po ako, hindi ko na po pinopost. Sinisave ko na lang po sa cellphone ko. Dahil sa kanyang angelic face, marami rin daw ang nagpapalipad hangin kay Angel. Sabi niya po, may feeling po daw siya sa akin. Sabi ko po, tatanggapin mo ba ako kahit ganito ako? Ang sabi niya po, ayaw daw pag ikumpara ni mo kagamay. Po, suhulaton daw ako niya. Pero kalaunan, ginost naman daw siya. Nag-shot niya akon, nga sangkay naladaya turing ha akon. At ang masakit pa rito, nung nalaman ni Angel na ang diniskartehan ng kanyang manliligaw, yung babae na po yun, BFF ko po yun. Gayunman, alam ni Angel na prioridad niya sa lahat ang kanyang pag-aaral. Gusto ko po maging architect. Mahilig po ako mag-drawing. Gusto ko po ako po mismo mag-drawing sa dream house ko po. Maliban sa tila paghinto ng kanyang paglaki, may ilang iniinda rin daw sa katawan si Angel. Sumasakit po yung ulo ko. Minsan din tinga, hindi ako nakakadinig. Sumasakit po ang tiyan ko. Noong grade 5 po, malabo po yung mga mata ko po. Hindi rin gaya ng ibang mga nagdadalaga. Si Angel, hindi raw regular kung datnan. Nung una po ako naka-menstruation po, noong 2022 ng November po, sobra po 1 week yung regla ko po. Nasundan po ng 2023 ng October po, 1 araw lang po, tapos hindi na po nasundan. Gusto namon nga ipacheck up para mabaruan namon kung ano gudan iya kondisyon. Para mabigyang linaw kung ano ang kanyang kondisyon, ipinakonsulta namin si Angel sa espesyalista. Bakit nga kaya maagang natigil ang kanyang paglaki? May pag-asa pa kaya siyang tumangkad? Napapaisip ko din po, bakit hindi po ako lumalaki? Ano nga bang dahilan kung bakit tila habang buhay ng mukhang bata ang dalagang ito sa Leyte? The diagnosis is? Malalaman natin sa aming pagbabalik. Incoming senior high na ang 17 anyos at tubong Kalubian Leyte na si Angel. Pero madalas pa rin daw na pagkakamalang bata. Ang kanya kasing height, halos 4 feet lang.
Ang liit ko po daw parang pang 6 years old. Yung mukha ko daw po parang mukhang bibi. Napapaisip ko din po, bakit hindi po ako lumalaki? Kahapon lang, sinamahan ng aming team si Angel sa espesyalista para malaman ang tunay niyang kondisyon. Ang ating general or initial diagnosis sa kanya ay short stature. Madami po ang possible na cause. Meron tayong constitutional delay of growth and puberty. Pwede din endocrine disorders gaya ng hypothyroidism, insulin growth hormone deficiency. Pwede din po ang mga genetic or syndromic causes. Yung paraan lang para malaman natin ay sa pamamagitan ng karyotyping. Sa isang tingin, growth hormone deficiency siya. Although, syempre, kailangan pa natin ng verification. Ang unang gagawin ko is bone age. So, meron tayong x-ray ng kamay. Kasi tinitingnan natin yung kamay kung ano yung age niya sa bone. Kasi sa growth hormone deficiency, yung bone age delayed. Pero may pag-asa pa kayang madagdagan ang kanyang height? Sa ngayon, kung hindi pa talaga siya close yung kanyang bone, may pag-asa pa tayong tumangkad with the growth hormone treatment. Dinala rin namin siya sa isang OB-gynecologist. Sa ultrasound, madaming mga follicle na hindi nag-grow normally. The diagnosis is polycystic ovarian morphology. I-work up ko actually siya for genetic testing just to rule in, rule out Turner syndrome. May kinalaman kaya rito ang ginawa kay Angel nung ipinagbubuntis pa lang siya ng kanyang nanay Nelsa. Less likely naman yun siya na reasons kung bakit nagkaganito si Angel right now. Yung mga nararamdaman niya ngayon na pagsakit ng tenga, paglalabo ng mata, ay pwedeng kasama rather sa spectrum kung yun man ay dahil sa syndromic causes or baka sa endocrine disorder. Kailangan talaga natin ma-investigate. Itong condition ni Angel, kailangan ng complete workup and it will not only end here. Kailangan pa namin ng further follow-up in the future. Nalipay ako, ma'am, kay gipasik up ako ng mga doktor. Tapos yan na po, maaram na ako kung ano akong mga sakit. Pero magpapadayon lagi ako pag aron bulig ha iyo kay para ma-follow up, seek up. Maliit man ang tsansa sa ngayon na magiging normal pa ang kalagayan ni Angel, hindi naman daw ito magiging hadlang para maabot pa rin niya ang mga matayog at higante niyang pangarap. Kung tatabangan ako niyo, ininga kondisyon ako. Sa mga nanonood dyan, na katulad ko ng kondisyon nito, sana wag po kayong malungkot. Basta ginawa po to ng Diyos sa atin. Laban lang po tayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.